Harleen, bakit ipinakulong sina Senyor Aguila at iba pang opisyal ng grupo sa Senado? Monica, sinight in contempt nga ng Senate panel si Senyor Aguila at tatlo pang matataas sa opisyal nitong Socorro Bayanihan Services Incorporated dahil sa patuloy na pagtanggi sa aligasyong pagpapakasal o sa pilitang pagpapakasal doon sa mga babaeng menor de edad na miyembro ng kanilang grupo. Monica, sa pagsisimula ng pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, naging emosyonal ang ilang menor de edad na tumestigo laban sa lider ng Socorro Bayanihan Services Incorporated na si J. Ranskilario o mas kilala bilang Senyor Aguila. Gaya ni alias Jane, 15 taong gulang, na sapilitan umanong ipinakasal noong 14 na taong gulang pa lamang siya. Kwento niya sa pamamagitan ng kanyang abogado bilang interpreter, si Senyor Aguila umano mismo ang pumipili na mapapangasawa nila. Ipinapalista umano ang lahat ng mga babae edad 12 pataas at ipinakakasal sa mga lalaki edad 18 pataas. So hindi daw sila pwedeng humindi dahil Diyos naman daw kasi ang nagsasabi na yun yung pares nila. Pagkauman sa among kasal, kailangan magdog ni ana pauli. Sunod, pagkaugma ipatawag tanan ijang giminjo, diyan na himuon nga counseling nga moingon sila nga kailangan imo na ng kwaon ng imong asawa kay authorize na nimong kwaon kay minjo naman mo. So after sa kasal, kailangan silang magsiping. At sinabi daw ni Jerence na pwede authorized ka ng kunin or rape yung ano mo, yung wife mo kasi kasal naman kayo. So sinasabi na nagkakasala sila pag hindi sila pumayag na i-sex ng kanilang mga husbands, Your Honor. Kakausapin sila, Your Honor. Sasabihin na maimpyerno sila pag hindi sila pumayag. Monica, dagdag niya, kapag hindi sila sumunod sa mga utos ni Senyor Aguila, pinaparusahan umano sila gamit ang isang roleta. Ito ang magtatakda ng kanilang kahihinatnan batay sa kalalabasan ng pag-ikot nito. Sa kanyang kaso, pagpadel umano ang kanyang naranasan. Kung hindi sila susunod, mayroon silang paddle, may ruleta, at restricted, Your Honor. Hindi rin napigilang maiyak ng 12 taong gulang na si alias Renz. Anya, sinanay umano siya para maging sundalo at sako-sakong armas din umano ang nakita niya. Imbes na pag-aralin, pinapagtrabaho umano sila, gaya ng pagkuha ng buhangin para gamitin sa kanilang barracks. Pero Renz, bakit ka ba tumakas sa kapihan? Kay wala may eskwela sa kami bisag 12 yung edad, di pagyamo ko gibubusuhan. Wala kasi silang pag-aaral, Your Honor, at 12 na yung edad niya, hindi pa siya marunong sumulat. Itinanggi naman ni Senyor Aguila ang aligasyon na hindi pinapayagang mag-aral ang mga bata, bagay na kinontra ni Socorro Mayor Riza Timkang dahil nakapagtala umano ang Department of Education ng massive dropout ng mahigit 800 estudyante noong 2019. Kanang mga kuwan, kanang mga bata, nanghambog na sir. At nanghambog ito na mga bata na ito, nagyayabang lang. Ang pagkana na sir si Delito kay nanon siya kasuko sa abong grupo sa bayanihan. Mga bata ba, pwede mag-aral habang sila ay nasa loob ng kapihan? Pwede silang lumabas, mag-aral sa baba? Pwede sir. Pwede, walang pumipigil sa kanila. Walang pumipigil? Opo. Paano mo ngayon, paano itong sinasabi nila na hindi sila makalabas? Hindi po yan totoo, sir. Itinanggi rin ni na Senyor Aguila at iba pang matataas na opisyal ng grupo ang umano'y sapilitang pagpapakasal sa kanilang mga miyembro. Nangyayari po ba ang child marriages sa kapihan, Senyor Aguila, Mr. Kilario? Hindi po nangyari. Madam Senator, as far as I do not know anything about mayroong ganyan nangyayari sa kapihan. Walang child marriages sa Madam Senator kasi po kung meron dapat yung mga parents mismo magko-complain kasi mga anak yun nila.
Wala po. Mayroon bang child marriages sa kapihan? Wala po, ma'am. Itinanggi rin ng ilang dating pulis na umano'y nag-awol at sumama sa grupo ang mga alegasyong ng pang-aabuso at umano'y private army. Nanindigan din ng grupo na walang dekalibring armas at kahoy lamang umano ang mga hawak nilang baril. Kalaki na sweldo ng pulis. Sayang. Di ba, bago lang in-increase ni dating President Duterte. Bakit kayo umalis sa serbisyo? Bakit kayo nag-awol? Malayo kami sa aming pamilya, saka kaming mag-asawa, na desisyon na namin na dahil doon sa minsan lang kami sa isang nakakitaan sa pamilya, na isipan ng aking asawa na ako po ay huminto na bilang isang membro lehitimo na ngayon. Ang mga pinaratang nila sa amin doon sa kapihan, wala po ang katotohanan. Hindi po yan totoo, Your Honor. Gawa-gawa lang po yan nila, at saka madali lang nilang i-identify kami paratangan kasi dati kaming pulis. Wala kaming ginagawa. Kung umalis man kami sa serbisyo, dahil lang talaga sa pamilya namin gusto namin mapalapit, walang silusan, at happy po kami doon. Ang apo ng founder ng grupo, tinuligsa ang tumatawag sa kanilang kulto. On personal note, malaking insulto po sa amin na tinatawag po kami na kulto. They are very God-fearing. They are well-respected po sa community. So kami po, pinalaki po kami ng tatay namin na may takot po sa Diyos. Monica, bukod kay Senior Aguila, kabilang din sa Senate in Contempt at ipinakulong sa Senado, sina Mamerto Galanida, Janet Ahok at Karen Sanico. Inirekomenda naman ng non-government organization na Cebu for Human Rights na magkaroon ng reintegration sa mga miyembro ng grupo at sa mga mambabatas na magkaroon ng batas na maglilinaw sa definisyon ng kulto sa bansa. Monica, humihiling nga yung Department of Justice sa Senado na mapayagan yung mga opisyal nitong Socorro Bayanihan Services Incorporated na mapayagan na maka-attend doon sa gagawing initial hearing para sa preliminary investigation sa October 9 yan, Monica, para doon sa mga kasong inihain sa kanila. Samantala, yung Commission on Human Rights naman ay magsusumite ng kanilang initial report sa Senado kaugnay ng kanilang investigasyon kung saan lumalabas, Monica, na nagkaroon talaga ng forced marriage. Ganoon din yung sa paglabag sa access to education, maging dun sa freedom of movement ng kanilang mga miyembro. Pagkatapos ng hearing, Monica, nagkaroon ng pagkakataon yung mga miyembro ng media na makapanayam si Senator Ronald De La Rosa, at doon niya kinumpirma na plano ng kanyang komite na isagawa yung susunod na hearing doon na mismo sa sitio Kapihan, at doon na itutuloy yung pagtatanong para doon sa mga miyembro ng sinasabing kulto nitong SBSI. At kung si Senator De La Rosa daw ang tatanungin, ay sa tingin niya ay hindi lang si Senior Aguila yung pinaka-head nitong grupo sa Surigao del Norte, kundi maaring meron pang mas malaki o mas influence na tao sa likod ni Senior Aguila. At yun muna ang latest mula rito sa Senado. Balik sa'yo, Monica. Harleen, gusto ko lang din malaman, sa ngayon ba ilan ang hawak nila na testigo ng mga menor de edad at kumusta ang kalagayan nila? Meron ba silang natatanggap na tulong mula sa pamahalaan, lalong-lalo na doon sa kanilang psychology, Harleen? Napaka-traumatic ng kanilang pinagdaanan. Monica, hindi pa natin makukumpirma yung numero kung ilan yung hawak na testigo ni na Senator Rison Tiveros, pero mga nasa 4 na menor de edad kanina yung nagpresenta dito sa Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. At kanina rin, Monica, nagkaroon ng intervention yung ilang social workers mula sa Department of Social Welfare and Development, at nangako na rin yung DSWD na magbibigay ng psychosocial treatment o assistance doon sa mga bata at maging educational assistance na rin para doon sa mga hindi pa rin nakapag-aral hanggang ngayon. Monica. Maraming salamat, Harleen Delgado, live na nag-uulat mula sa Senado.